Sa videong to ay talakayin natin ang kasong naging laman ng balita noong Setyembre taong 1997. Nawindang na lang ang buong community sa Cairns, Australia matapos madiskubrihan ang katawan ng isang dalaga na inabandona lang sa swamp. Ang nakakalungkot nito, ang biktima ay isa palang turista mula Japan. Kaya talagang ito ay nakakuha ng malawakang atensyon internationally at locally. At kalaunan ay binansagan ito sa mga medias na The Michiko Murder. Kaya samahan niyo ako ngayon at isa-isahin natin ang tragic case ni Okoyama Michiko. Yokohama, Japan. Ito ang hometown ni Michiko Okoyama. Isang dalagang dedicated sa larangan ng sports. Marami na siyang accomplishment na bihira lang nataglay ng karamihang mga kababaihan. Isa sa nakakahanga niyang abilidad ay ang pagiging accomplished diver niya. Sa tagal niya sa pagtitraining at pagsabak sa mga diving events at recreational activity, ay nakakuha pa siya ng Master Scuba Diver Certification. Pangarap naman niya na maging isang professional na instructor sa hinaharap. At bilang parte sa journey na ito, ay pumili naman siya ng mas maganda at mas malawak pa na diving spot, na para kay Michiko ay perpektong setting para sa kanyang diving journey. Napili niya ang Great Barrier Reef, isa ito sa mga pinakasikat na diving spot sa buong mundo. Ito din ang kaisa-isang pinakamalaking coral reef system na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Australia. Tinatayang mayroon itong higit 400 types ng mga coral reefs, iba't ibang uri ng marine life, at mayroon din itong more than 900 islands. Napakaganda dito, kaya isa talaga itong dream spot para sa mga scientists at mga pro divers tulad ni Michiko. Pero ang pagpunta niya sa Australia ay isa ng malaking pagsubok para sa kanya dahil hindi siya pamilyar sa lugar at wala siyang kasiguraduhan kung magiging ligtas ba siya doon o magtatagumpay ba siya sa kanyang mga pangarap. Sa kabila nito ay nagpasya si Michiko na ituloy ang journey niya dahil isa kasi itong once in a lifetime adventure. Pero bago siya nag-travel papuntang Australia, ay naghanda pa siya ng ilang buwan, nag-ipon at nagtatrabaho sa Japan bilang swimming instructor at pool attendant para magkaroon siya ng sapat na fundings sa pagpunta niya sa Australia. Buwan na ng Setyembre 14, 1997 nang dumating si Michiko sa Cairns, Queensland, Australia. Tumutuloy naman siya dito sa isang apartment na binook mismo ng mga magulang niya sa pamamagitan ng kanilang family friend na nasa Australia. Ayon pa ng kanyang roommate, ilang araw umano after ng kanyang arrival, ay nakita pa niyang napakasaya ni Michiko na naninibago sa Australia. At madalas pang araw itong nakatanaw sa karagatan na matatanaw lang mula sa veranda ng kanilang apartment. September 19, nang tumawag si Michiko sa mga magulang niya sa Japan at masaya pa niyang ibinalita sa kanila ang mga karanasan niya sa Australia. Kinabukasan September 20, alas 11:30 ng umaga, ay lumabas si Michiko. Nakapagpaalam pa siya sa kanyang roommate na aalis lang siya saglit para mamili sa market at maghulog ng liham sa Cairns Post Office na ipapadala niya sa mga kaibigan at pamilya sa Japan. Una naman siyang bumaba sa postal office at pagkatapos ay nagtungo na siya sa market. May mga saksi pa ang nakakita kay Michiko na pumasok sa tindahan. Namili siya ng mga gulay at karne. Pero pagkalabas niya sa tindahan ay wala nang nakakita pa sa kanya. Pagsapit ng gabi ay napansin na ng roommate na hindi pa umuwi si Michiko. At una nitong inisip na baka may ibang lakad lang. Pero nang sumapit na ang hating gabi na hindi pa rin nakabalik si Michiko, ay saka na nag-aalala ang roommate. Kaya kaagad na itong tumawag mismo sa mga magulang ni Michiko. Nagbasakali siya na baka binalitaan ni Michiko ang mga magulang tungkol sa kanyang whereabouts. Subalit, kinumpirma rin ng Okoyama family na wala rin silang alam. Kaya ang roommate ay kaagad na nag-report sa Cairns Police Department. September 25 na nang dumating sa Cairns, Australia, ang mga mag-asawang Mekio at Toshi Okoyama para alamin ang investigation sa disappearance na kanilang anak. Naglunsad naman ang otoridad ng malawakang search operation. Nagpaskil sila ng mga poster sa buong syudad at nagpalabas ng photo ni Michiko sa mga local medias.
Sa paninigurado ng mga pulis na may nakakita at makakakilala sa dalaga, kaya naglagay pa sila ng isang mannequin sa shopping center na binihisa nila na parang si Michiko. Subalit lumipas pa ang mga araw na wala pa silang nakuhang lead sa disappearance at nangamba na ang mag-asawang Okoyama at investigation team na baka napahamak na si Michiko. At mayroon ngang isang disturbing na balita ang natanggap nila mula sa Manunda, isang suburban town sa Cairns region. Noong October 4, 1997, makalipas ang ilang linggo, ay may isang residente dito sa Manunda na kakauwi lang sa bahay niya matapos siyang magbakasyon nang bigla niyang mapansin ang isang napakabahong amoy na nagmula sa likod ng kanyang property. Dito na niya nakita ang isang disturbing na eksena. Isang katawan ng babae ang inabandona sa swamp na nasa likod bahay. Bahagya itong nakabaon sa putik. Hindi na niya maikakaila kung ano ang nangyari sa babaeng to dahil missing na ang makasuotan. Hindi na rin halos makilala pa ang physical appearance dahil masyado ng advance ang decomposition stage. Dahil nga ilang araw na ang nakalipas matapos ang sinapit niya. At isa pa, inabandon na siya sa mabasang area. Kaya mabilis talaga ang pagkabulok. Sa pamamagitan ng dental records at confirmation ng Okoyama family, ay nakilala ang babae na si Michiko Okoyama, 22 lamang. Nakakaawang ilang oras pala ang dinanas niya sa mga kamay ng salarin bago siya tinuluyan. Dahil batay sa postmortem examination, ay nakitaan si Michiko ng maraming mga pasa. Napuruhan ang kanyang mukha. Pero dahil sa stage rin ng pagkabulok, kaya hindi rin ma-determine kung si Michiko nga ba ay pinagsamantala o hindi. Pero sa kahanga-hangang pagsisikap ng forensic team ay nakakuha sila ng ilang ebidensya na maaaring makapagturo sa culprit. Sa maputik na lupa kung saan nakita ang katawan ay nakakuha pa ang team ng mga debris at mga bakas na masasabi nilang ang sinumang responsable nito ay gumamit ng wheelie bin ng basura para paglagayan sa katawan patungo sa disposal site doon sa swamp. Dahil dito kaagad tinrack ng team ang sinumang taong may dala-dalang wheelie bin na nagmatch sa time frame ng disposal ng katawan. At di nga sila nagkamali sa kanilang pagdududa. Nang kumalat na ang balita tungkol kay Michiko, ay marami na ang nakapagbigay ng tips at report na posibleng nagtuturo sa isang tao. Ayon sa mga natanggap nilang reports ay may isang kabataan umano ang namataan nila noong buwan ng Setyembre na may tulak-tulak na wheelie bin. At sa pamamagitan rin ng tips ng mga concerned residents, kaya natagpuan na ng mga pulis ang location ng wheelie bin. Ito ay inabandona sa isang warehouse na nasa soundproof na vault room. Expected ng mga officers na malamang nilinis na ang mga ebidensya. Kaso nasurpresa na lang sila nang nabutan nila na wala man lang attempt ang culprit sa paglinis ng mga ebidensya. Sa loob ng wheelie bin ay may mga bakas pa ng mga natuyong go maging sa sahig ng vault room. Sa warehouse din na ito sa isang kwarto sa itaas ay natagpuan pa nila ang mga groceries na pinamili ni Michiko. Ang mas shocking pa nito, ang naturang warehouse ay located lang sa ruta na tatahakin ni Michiko papauwi sa kanyang apartment. Kaya hinala ng investigators na either binitag ng kung sino man si Michiko na pumasok sa warehouse o di kaya ay pinwersa siyang pumasok sa loob. Ang vault room kung saan natagpuan nila ang wheelie bin at mga bakas ng go ay malamang ay siya ring crime site. Dahil sa kasong ito, ilang mga Japanese ay nagbago ang pananaw nila sa Australia, lalong-lalo na sa Cairns. Dahil nakilala kasi ang lungsod na ito noon na isang payapa at ligtas na tirhan. Matapos makakuha pa ng tips ang mga pulis tungkol sa suspetsadong kabataan, ay kaagad na nilang ni-raid ang isang property noong October 7, 1997. Naaresto nila ang isang 16 anyos lamang na lalaki na hindi pinangalanan sa mga medyas dahil nga ito ay isa pang kabataan. At batay na rin sa batas ng Queensland na hindi pala maaring i-disclose sa publiko ang pangalan ng isang minor na mayroong grave offense. Batay sa report sa media, ang binatilyong ito ay tumigil na sa pag-aaral sa edad na 14. Nagmula din siya sa broken family. At bago ang kanyang krimen, ay nabigyo pala siya makapasok ng trabaho sa isang network station
bilang isang television camera operator's assistant. Subalit, hindi naman mapinpoint ng mga investigators kung ano ang maaring laman ng pag-iisip ng binatilyo. Pero mailarawan siya nila na isang deranged na kabataan. Dahil sa caravan na tinitirhan nito ay nakuha pa ng mga officers ang mga personal belongings ng biktima, tulad ng guang damit at bag, na para daw ginawa ito ng binata na isang crime trophy. Pero dahil nga siya ay underage pa, ang naturang kabataan ay humarap lang sa Cairns Children's Court at nahaharap sa kasong 1 count of murder. Due to his grave offense ay hindi rin siya qualified for plea deal. At based sa official court documents during sa paglilitis, ang kabataang to ay tinawag lang sa letrang D. Batay sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution team, ay binitag ni D ang biktima papasok sa warehouse. Although hindi nakadetalye kung sa papaanong paraan niya binitag si Michiko at kung ano ang main motive niya. Dahil sa mga nakakalulang mga ebidensya, kaya ang kabataang ito ay na-convict sa kasong murder at binigyan siya ng life imprisonment sentence noong November 8, 1998. At siya ang naging kauna-unahang minor sa kasaysayan ng Queensland na naparusahan ng life imprisonment. Mayroon naman siyang non-parole period sa loob ng 15 taon na pagkabilanggo. Ngunit, ang ama naman ng suspect ay naglabas ng pahayag na hindi raw niya magawang humingi ng patawad sa pamilya ng biktima sa kadahilanan na na-convict lamang daw ang kanyang anak based on circumstantial evidence. At isa pa, nasabi daw ng kanyang anak noon na hindi daw siya ang may gawa sa krimen. Mananatili daw siyang papanig at maniniwala na inosente ang kanyang anak. Taong 1999 ay bigo namang maipanalo ng suspect ang kanyang appeal. Pinanatili ng hukom ang kanyang original life sentence dahil sa brutal nature ng kanyang krimen. Subalit after 15 years ay allowed na siyang mag-apply ng parole. Kaya by 2013 ay nag-file na nga siya ng parole application. Sa follow-up inquiries naman ng mga media sa kasong ito ay natuklasan nilang nakalaya na nga ang suspect noong October 2017. Pero protected pa rin ang kanyang real name. At tanging ang higher authorities lamang at ang kanyang pamilya ang nakakaalam. At dito nagtapos ang tragic story ni Michiko Okoyama. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Nevermind, Revid Avaj, Santina, Rania Fajardo, Lady Isa from Paris, Lizard Explorer from Netherlands, Aurora Fajardo, Beberos Barcina, Arnel Montes, Belog Maldita, Lods Tiniso from Saudi Arabia, Bam Dagsdagi, Abdul Najer Kali, Ray Vargas, at Milad Akuyawag.